Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balata YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence na ko. Breaking news! Kauna-unahang impeachment case laban kay PBBM. Sinampa na ng Duterte Youth Party List. Nako po mga kabibig, nagsimula na merong isang kongresista nagsampa na ng impeachment case kay PBBM. Sa anong ground ba kung bakit niya ito sinampahan ng impeachment case? Duterte Youth Party List files first impeachment complaint against President Ferdinand R. Marcos Jr. At the moment, as endorsed by Duterte Youth Party List Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City, are filing the first impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Roa Duterte, to foreigners. Nako! Kabibig, ito kabibig, i-share ko sa inyo ang ating nakuhang impormasyon ngayong araw na ito. Na-shock ako, no? Habang nag-scroll ako sa Facebook maghanap ng trending news, ito yung nabasa ko mga kabibig. Itong itong Duterte Youth Party List nagsampa ng impeachment. Iyan na po mga kabibig. Yan po. Tingnan nyo kabibig. Isinumiti nila sa House of Representatives. Verified complaint for impeachment against the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., a verified impeachment complaint. Basahin natin kabibig ha. Kita nyo ba dyan? Sige, kita nyo naman, di ba? We, former Undersecretary Ronald L. Cardema and former Congresswoman Marie S. Cardema, both of Calamba City, Laguna, the undersigned complainants in our personal capacity and as taxpayers, as registered voters, and as concerned citizens of the Republic of the Philippines, under oath to hereby state, nature of petition. This is a complaint for the impeachment of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the incumbent President of the Republic of the Philippines, based on the grounds specified below. So anong mga grounds? Unang ground, the verified impeachment complaint is being filed under the pursuant to the provisions of Article 11, Accountability of Public Officers, Sections 2 and 3 of the 1987 Philippine Constitution, as well as the rules of procedures in the impeachment proceedings on the 19th Congress of the Republic of the Philippines. Bibig. The complainant's former Undersecretary Ronald L. Cardema of legal age, married, and a former Congresswoman Marie S. Cardema of legal age, married, with home address sa Calamba City, Laguna, where he may be served with summon, notices, and other legal process in a connection with his verified impeachment complaints and proceedings. Nako, yan nakabibig. Nagsimula na ang sinasabi na maraming netizen na ang ang 20th Congress ay madugo kung saan maraming impeachment cases ang lalabas. At hindi pa nga natapos ang 19th Congress, papasok pa tayo sa 20th Congress, eto na, nakabinbin na ang unang nagsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong mga kabibig, ito lang, i-accept kaya ito ng Congress? Willing ba ang Congress na basahin to, tingnan to? Or baka ibasura lang nila ito? Baka ramdam ni Ronald Cardema na maraming susuporta sa kanya sa 20th Congress. Baka ramdam niyang maraming mga noong pumirma sa impeachment case ni VP Sara, hindi na makakabalik sa pwesto. So, maraming mga pro-Duterte congressman ang makakaupo sa 20th Congress. So, posible na ma-push through itong impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, shocking talaga mga kabibig. Diba? Sabi ng ilan, naku, ang Duterte Youth Party List na ang talagang nag-work out. Ano kaya ang maging reaction ni BBM? Ano kaya ang maging reaction ng mga ilang, yung mga, ng mga kaalyado ni BBM ng mga kongresista? Papabor kaya sila
sa isinumite na impeachment case laban kay PBBM. Nako, maghintay-hintay tayo sa mga kabibig sa mga updates na ganito. Grabe no, ang ating Vice Presidente, may impeachment case, magkakaroon ng hearing baka sa 20th Congress, hindi pa natin alam kasi hindi pa napabalita, pero sabi nila ano na daw, nakapagtahi na daw sila ng toga na susuotin para sa impeachment case ni VP Sara. Ngayon may nakabinbin na impeachment case laban kay BBM. Ang tanong, ipupustro ba ito? So if ever kay VP Sara mapustro, kay BBM mapustro, ay anong mangyari sa Pilipinas natin mga kabibig? Yung ang dalawang highest official ng Pilipinas, merong mga impeachment cases. Ganun na ba? Kagulo ang Pilipinas? Palaging politika na lang ba? So yun mga kabibig, ang pinag-uusapan ngayon, ano kayang grounds? Ano kaya, ayun, nag-file na impeachment, ihado ni BBM laban sa kanya. Ano kaya, ano kayang, tawag dito, ano kayang ang grounds, I think, yung tawag dito, yung impeachment complaints against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, to foreigners. Kasi, ang problema dito, meron ng Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Siya na ang nagkaso sa ombudsman, kina Marbel, Torre, Remulla, Las Cañas. Ang tanong, hindi ba kaya ni Amy Marcos na kasuhan ang kanyang kapatid? Ito na ang pag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Sino nag-file? isang Ronald Cardema at Marie Cardema. Itong Duterte Youth Party List. So paano ito makakaapekto sa election ngayon? Maraming mga DDS supporters na excited na mangyari ito. And posible mga kabibig, yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos, yung about sa yung pagkakulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pwedeng gamitin ni Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List na ebidensya. Pwedeng isumite nila na ebidensya na itong mga matataas na opisyal, kinasuhan na nga sa ombudsman, pinaiimbestigahan na nga sa ombudsman, di ba mga kabibig? So yun, yun ang nangyayari ngayon na parang, ano kaya ang magiging laban nito? Mga kabibig, hintay-hintay na lang tayo kung ano ang magiging reaksyon ni VP Sara din sa reaction na ito, di ba mga kabibig? Ano kaya ang magiging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez knowing kabads body sila? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Senator Amy Marcos? Ngayong ang Duterte Youth Party List talaga ang nagsumite ng first impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako mga kabibig. Nakaka-excited naman yan, di ba? Ako naman, sa punto ko naman, pag may ebidensya naman sila at solido yung ebidensya, kasi ang grounds nila is yung pagpapakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi? 'Di ba? Lahat naman patungo iyon kay Duterte. Mismo si VP Sara, alam na niya kung sino ang mastermind. Alam na niya, hindi na pwedeng tumbling tayo dito, mag-guess tayo kung sino ang mastermind. VP Sara already know. Kasi sabi ni VP Sara, hindi naman a-action yung mga police, AFP, kung walang utos sa mga secretaries. At hindi naman a-action ang mga secretaries kung walang utos sa pinakamataas. So, knowing that statement galing kay VP Sara, so alam na natin kung sino ang mastermind mga kabibig. Ako, excited ka na ba? Ako naman excited ako sa saan patungo itong kaso, impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kung tawag dito, may tatanggapin ba ito ng Kongreso or i-deadman na ng Kongreso or walang pakialam ang mga congressman. Posible namang wala silang pakialam. Pero may mga naman tawag dito. May mga
tawag dito, may mga kaalyado naman si VP Sara. Baka ito lang ang pinakahihintay nilang gagawin. O see, pinangunahan na ng Cardema. Baka later on may mga iba na rin na tatayo at magsumite, 'di ba? Magsumite ng impeachment case, 'di ba? Laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako. Ay, naku mga kabibig. So ano ang inyong opinion dito mga kabibig? Ano ang iyong reaksyon sa panibagong sa panibagong news ngayon? O, ito kabibig ha. Ito yung basahin natin ha. O, meron akong video na i-share sa inyo. Galing ito kay Attorney Sal Panelo. Makinig tayo tungkol sa kung sino ang mastermind sa pagkulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na, i-share ko sa inyo mga kabibig ha. Ito na. Responsibility of the illegal arrest, ultimate responsibility of the illegal arrest, illegal detention, and illegal surrender of the former president falls on the shoulders of the present president. Sapagkat siyang yung mga nasa baba, sinusunod lamang kung ano ang kanyang patakaran. Hindi pwedeng hindi niya alam. Siyempre, report sa kanya lahat yan. At inamin na nga ng secretary ng DILG na kasama sila. Allah. Sino ba yung mga ginalanan niya na kasama silang nagplano ng pag-aaresto? Siya kasama. Si Arbil. Security Advisor and Anyo kasama. Yes. Si Secretary of National Defense Teodoro. Kasama. Secretary Rimulya kasama. Pag mismong cabinet member nagsasabi, paano sino balikan yun? Di ba mga kabibig? Statement niya ni Sal Panelo. Ito kabibig. Statement din ni VP Inday. Makinig tayo mga kabibig. 'Di ba? Nako, parang mas intriga, parang mas maraming tao ang mahuhook sa impeachment ni Bongbong Marcos. Kasi kay VP Sara, ang impeachment case niya is all about the confidential funds. Itong kay Bongbong Marcos, kung mapustro to, it's all about surrendering a Filipino citizen to the foreign country. Solidarity Mass for honest, orderly, and peaceful elections sa Davao City. So yung pero ma'am, di ba nagulit kayo na you will be there for the pinasawag kayo ng NBI? Yes, oo. Kasama na sa schedule namin. So break kayo ng May 8 to be there for the PI? Yung schedule namin sa NBI, sinulat nila, sa subpoena nila is May 9 and May 16. And then nag-usap kami ng lawyers. Napag-usapan namin na May 9 pupunta para mag-oath doon sa counter-affidavit. Okay. How confident are you? Given the limited time, kasi hindi pa kayo nakaka-join talaga sa mga candidates. You have your own lakad, PDP has its own. How confident are you for the faith to have the Duterte? Well, as with any elections, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates na Duterte ng PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa DIAN at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi naririnig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and AIX and AKAP budget na pinamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng AKAP. Oh, grabe, 4 times a day namimigay ng AKAP. Grabe naman yung AKAP na yan. O, eto na pala. Grabe no ang AKAP no 4 times a day binibigay sa Zamboanga. Kayo na Zamboanga. Ang yaman nyo, marami kayong pera. O, ito nakabibig. Marcos Jr. ang dapat managot sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ng bise, pinayagan ni Marcos Jr. na manghimasok ang isang banyagang entidad sa soberanya ng bansa. Si Jason Rubrico, magbabalita. Na
Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa ombudsman ang ilang opisyal ng gabinete ni Marcos Jr. Gayon din ang pambansang pulisya sa issue ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa warrant ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa inirereklamo sina Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbil. Feel ko talaga, no, parang hinihintay lang ni Cardema itong pagsumite ng kaso o itong pagsumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman. Parang ito lang ang kanyang hinihintay para magsumite din ng impeachment case laban kay Bongbong Marcos. Kasi yung kasong isinumite ni Senator Amy Marcos, malaking epekto yan, ha? Malaking ano yan, malaking ebidensya yan laban kay BBM. CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcus Lacanilao. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat na managot sa kontrobersyal na issue ng pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ayon kay VP Sara, imposible raw na mangyari ang isang operasyon gaya ng rendition o pagdakip sa isang Pilipino at paglipat sa kanya sa ibang bansa kung walang direktang pahintulot mula kay Marcos Jr. Hindi naman mangyayari lahat yun kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung ano nangyayari sa bayan. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na nagkakaroon na ng pattern ng kawalan ng aksyon at kaalaman mula kay Marcos Jr. tulad ng nangyaring iligal na pagkubkob sa religious compounds ng the Kingdom of Jesus Christ. Which also shows a pattern as well from previous statements of the President. Tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob. At mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Sa huli, isang matapang na mensahe ang ipinabot ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon na aniyay hindi nila matatakpan ang kanilang mapagkukulang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga hindi nila kalyado. Hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yun by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin mabango yung administrasyon. At hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Correct mga kabib. Hindi nararamdaman ng taong bayan yung bagong Pilipinas. Sinagot naman yan ni Claire Castro mga kabibig. Sabi kasi, Malacanang kinontra ang pahayag ni VP Sara na maaring ma-impeach si BBM dahil sa pagpapaaresto kay FPRRD. Kinontra na Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaaresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang basahan ang pahayag ni VP Sara na impeachable offense ang ginawa ni Pangulong Marcos sa dating Pangulo at labag sa konstitusyon. Nanindigan din si Castro na sinunod ng gobyerno ang proseso sa pagkikipagtulungan sa Interpol at ito ay naaayon sa batas
Dahil ang dating Pangulo ay akusado at suspect sa crimes against humanity, particular ang murder, mga kabibig. So, yun mga kabibig, ngayon naman ay meron na nagsampa ng kauna-unahang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, saan ito patutungo? Magpa-progress ba ito? Sang-ayon ba kayo na masampahan ng impeachment case si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang pagpapakulong? Hinayaan niyang makulong si Pangulong Duterte sa ICC. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.